Nako, eto mga kabayan, paktay na. Tatay Digong case kidnapping. Ayan, nagtatanong po mga kabayan. ICC minaubra trilyanes. Malita pera, Lacson, Boeing, BBM. Kasabuat. Nako, yan po mga karibin natin ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan to mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga karibin natin. At eto nga, pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Boeing Rimulya umamin mga kabayan. O, ito po ang balita mula sa Ang Balita Ngayon. Boeing sa wakas umaming nakipag-meeting kasama sina Trillanes at mga ICC investigators. Ayan na. Hindi nyo kasi talaga mapipigilan, no? Hindi nyo mapipigilang lumabas ang katotohanan. Ito po ang sabi niya. Totoo yun, nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel ng ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo ng ICC. Kaya naman pala, no? Kaya naman pala, paano yan si Trillanes tumanggap po ng maleta? Imposible naman si Boeing hindi nakatanggap. Baka hati na sila. Di ba? At saka ito lang napakababaw po ng rason ninyo, no? Na keso protektahan daw yung mga testigo ng ICC, okay? Naisip ko lang bigla mga kabayan, may power pa ba talaga si former President Duterte to do that? No? Kasi kung talagang totoo yung mga binibintang nila, for example, akong presidente at totoo yung binibintang nila, for example lang hindi ko na paaabutin ng wala na ako sa posisyon, di ba? Baka magsalita pa ang mga yan, for example lang, di ba? Habang nasa power pa ako, gagawin ko na ang lahat para hindi sila makapagsalita. Kung yan lang naman ang gusto nilang palabasin, di ba? Kasi nga mga kabayan, no? Pinoprotektahan pa nga ni former President Duterte yung mga inosente, di ba? Ano lang ba yung kanyang, di ba, kanyang sinabi, no? Doon po sa mga adiktos lamang, no? Kaya kung ikaw, kasama ka sa pamilya yan, pero hindi ka naman adiktos, wala kang problema, di ba? Protektahan daw yung mga testigo. Yun lang ba talaga? Or bigyan ng script yung mga testigo, di ba? Posible, di ba? Magaling kasi sila Rimulya magawa ng script Anyway, ito mga kabayan ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dyan. Sabi po dito, kanina may lumabas na balita si Rimulya daw sinugod sa ospital mga kabayan. Bawal ang media. Bawal daw ang media. Sabi po dito ni Winifredo, inamin na lang niya kasi sure siya na may ebidensya ang mga Marines tungkol sa affidavit nila. Totoo, no? Selective ba ang binigyan ng witness protection? Kasi sa flood control issue, ayaw bigyan ng proteksyon ang witness. Correct. Kasi hindi naman sila makikinabang dun Isa namang paglabag sa batas, bending the law na naman walang katapusan. Kailangan parusahan ito si Boeing Rimulya. Diba? Ibig sabihin, legit ang testimonya ng mga Marines. Huli din sa sariling bibig, kinakabig na ang mga kaluluwa na hindi kasali sa drug on war. War on drugs yata ito. Okay? Tama po yung point dito. Yung punto niya na mga kabayan Yung punto po ni John Jam. Ibig sabihin, sa pag-amin po ni Rimulya, mga kabayan, pinatunayan niya na totoo po yung affidavit ng 18 sundalo, mga kabayan. Diba? Pinatunayan niya. Ngayon, diba? Dahil napatunayan ng totoo ito, at total, notaryado naman yung kanilang affidavit, bakit hindi pa ito imbestigahan dyan sa Senado? Diba? Kasi hindi talaga mag-iimbestiga si Rimulya. Kailangan niya mag-inhibit sa ombudsman. Bakit?
kasabwat siya eh. Kasali siya sa iimbestigahan eh. Kailangan si Remulla ipatawag doon sa sa Senate, di ba? Oh. Klaro na. Diba? Klaro na mga kaubayan na totoo nga at legit itong testimonya ng 18 sundalong ito. O, saludo po kami sa inyo. Alright? Ito naman po ang naging pahayag mga kaubayan, no, ni President Bongbong Marcos Jr. sa nangyayari po sa Middle East, no? Sabi niya po dito, nag-ala reporter na naman. Opo. Reporter ka ba o presidente ka? Sabi niya po kasi dito mga kaubayan, asahan po ninyo na pag meron tayong maire-report or mai-report, ay ire-report ko po sa inyo kaagad. Aray po. Reporter na talaga ito. Alam niyo po mga kaubayan, no? I think 2020 correct me if I'm wrong, nagkaroon din po ng kaguluhan sa Middle East, no? Ang presidente noon, si former President Duterte, alam niyo po ba kung anong ginawa niya? Miniting niya agad yung kanyang mga cabinet members, no? Para paghandaan kung ano man ang posibleng mangyari para sa ating mga kaubayan, no? Pero eto si President Bongbong Marcos Jr., siya mismo ang nagbalita, oy, ginagigera na po sila doon, no? Mag-ingat kayo. Is this the government we have, mga kaubayan, no? Yun ba ang protocol? Ay, nako. Alam niyo, pinagtatawanan tayo ng ibang bansa, no? Bakit? Sa mga ganitong klaseng nangyayari, no? Imbis na magpulong, mag-meeting sila kung anong dapat gawin, no? O eto, binabalita niya po na nagkakagulo na sila doon. Nagbobombahan na po. Yun po ang sabi no? Ay nako, eto. Ang naging komento ng ating mga kaubayan, sabi po dito ni Senti, president ka ba o reporter? Totoo, di ba? Saang stop ba to? TV Patrol o TV Patrol daw o saksa? Hindi, ano to PCO, Office of the Presidential Communication Office yan, no? Direct from the President. Nako po. Presidente ka ba o reporter? Daming ang dami pong nakapag-notice, no? Is he really a president? Action kailan hindi i-report? Diyos ko. Reporter pala si BBM at hindi president. Most of the comments are the same, mga kabayan. Newly hired anchor yarn. Pag may report, i-report ka kaagad. Very good. Smart answer. Bubuim. Ayan na. May report, mag-reporter ka na lang. Grabe yung mga comment ito. Unsa na, scripted. Scripted yan, syempre. Diba? Yung mga reporter, scripted naman yan eh. No? Lalo lang yung mga anchor, diba? Mayroon pong ano yan eh. Tawag dyan. Yung, umaano nga dito yung mga sentence, diba? May tawag dyan eh. Nakalimutan ko lang. Pero eto, sabi pa po dito, from president to press. Ayan. We don't need the updates. We need concrete plan and execution. Correct. Ayon po yan kay Maria. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karabin natin sa pagiging reporter ni President Bongbong Marcos Jr.? Just comment down below at ito, pasadahan na po natin ang about kay Tatay Digong. Ngayon, pag-uusapan natin yung sa ICC. Ito, simulan natin dito sa issue po ng ex-marine muna, yung kay Marcoleta. Ituloy lang natin ang bahagya. Kasi maganda yung sinabi niya dito, ulit-ulitin natin, idiin natin. Dito, napakaganda ho ng, ito. Yung mga lumantad na dating sundalo, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Ethical ban. Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Abay, bakit? Itong 18 ito? Oo. Hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Hindi, ayaw kong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata nga Kasi iba yung hindi kapag sinabi mo nila gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, kung ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. So ayaw nilang pagbigyan ng hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga, hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo? Proteksyonan mo, pahalagahan mo.
ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. Oo. Sorry, Marcoleta. Alam mo naman, Senator. Si Pinky. Alam mo naman to si Pinky. Talaga naman ang pinagsisilbihan naman ito, hindi taong bayan, hindi ba? Baka yung ano niya, yung kanyang, ewan natin, ayoko lang magsalita, pero obvious naman mga kababayan kung sino pinagsisilbihan mo nito ni Senator Lacson, di ba? Tuloy natin. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga, Blue Ribbon ka nga eh. Blue Ribbon eh. Ribbon. Di pwede yun. Nakasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Blue Ribbon yan. Oo. Oo. Kinuha mo sa akin eh. Naku po, patay. Mas magaling ka, di ba? Naku po, patay tayo dyan. Nagkahugutan na. Nagkahugutan na. Baka talaga Senator Marcoleta. Hindi, pero tama naman siya dito eh. Kinuha nyo, nilipat nyo. Actually, maganda na nga eh. Unang hearing pa lang, nakikita mo na yung direction eh. Pinakialaman ninyo. Di ba? Binigay dito sa kampo ni Tuta Soto. Di kita nyo nagawa nangyari tuloy ngayon. Kasi ngayon, hirap na hirap sila kung paano pagtatakpan. Ngayon, saan? Hindi na tinatanong mo taong bayan. Ayun. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron ng ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Abay, bakit? Bakit walang gustong pumirma? Aba? Pag ganon eh. Yun. Dito niya ginano. Teka muna nga dyan. Dito. Paano ngayon? Hindi ganon eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Yaw. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi Yun. hanap ng tao. Yun. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna, ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. No. Hindi nga papayag ang mga... Kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong bat na ito. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong angulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Hindi nga pa kayo tema. Tako pala ang tinatanong mo. Dapat hindi mo inimbita rito. Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang ibang nasolusyon na sila doon. Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay. Yawn. Pera nila ito eh. Tama. Buwis nila ito eh. Tama. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Ayun. Alam mo naman mga kababayan, di ba? So yan, pinakikita talaga na etong si Lacson, tila umiiwas dito kasi alam mo, si Lacson, mahilig ito sa conspiracy. Kahit noon pa sa mga komento, mahilig ito sa conspiracy. Hindi ko magets bakit ngayon tila tameme siya. Dati pagka meron lang bumulong-bulong, iimbestigahan niya na. Ngayon, bakit hindi niya dalhin at imbestigahan? Hindi naman po sinasabi na paboran. Hindi naman po yung sinasabi, paboran natin itong mga dating sundalo. Hindi naman po yan ang sinasabi. Hindi naman po sinasabi na kung ano-ano man. Ang sinasabi, imbestigahan natin. Di ba? Imbestigahan natin yung mga statement nila. Antindi ng akusasyon. Si Soto, Senate President. O bakit di nyo patawag dyan? O pwede nga ipahiya ni Soto. Di ba? Bakit ano? Kasi nga, alam na this. Di ba? Yun lang naman yun eh. Huwag na tayo magpalusot-lusot pa, alam na kagad natin yan. Eto, pag-usapan natin itong issue naman. Ito yan, kasi pinagbibintangan din eh. Pero napakaganda rin na sagot ni Senator Mike Defensor. Uy, pambira. Pwede. Senator Mike Defensor, dapat senator na lang tinakbo nito eh. Di ba? Ito. Kausapin na po natin ngayon si dating Congressman Mike Defensor kaugnay po sa mga isiniwalat ng mga nagpakilalang tauhan ni Zaldico na nag-deliver umano ng mga kickbacks sa projects. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes, Connie, magandang umaga and kay Henry sa lahat po na nanonood at nakikinig, magandang tanghali po sa inyo lahat.
Sa panayan po namin kay dating Senador Antonio Trillanes kahapon dito po sa Balitang Hali, nakarehistro daw sa asawa nyo yung kotse na ginamit ng mga dating sundalo papunta po sa press con ni na Attorney Baligod. Kaya makikita raw kung sinong kumakamada behind the scenes. Ano ho ang tugon ninyo at tila itong pangalan nyo muli ang lumulutang? Alam mo, Connie, hindi na nila kami kailangang i-surveillance dahil nung araw na yon, 2 motor ang sumusunod doon sa van ng mga sundalo o yung mga ex-marines at soldiers na nagkaroon ng press conference. Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan. Naniniwala ako sa mga sinasabi nila dahil kung naalala mo, Connie, naunang lumabas si Sergeant Gutesa na kinausap ako at siya din yung Alam mo, ito yung talagang bagay na gustong-gusto ko dito sa issue nitong mga sundalo na ito. Kahit kung makikita ninyo yung interview namin doon sa kanilang abogado, ano sila pag tinanong mo, kung ano talaga yung totoo, whether it will appear na hindi maganda, pwedeng kulayan, o pwedeng baliin, okay lang, basta sasabihin nila yung totoo. Di ba? Napaka-importante ho niyan, mga kababayan. Hindi katulad nung iba na hindi makasagot pag tinanong mo. Para bagang nagtatago, para bagang meron silang tinatago. Dito, wala akong tinatago si Senator Mike Defensor. Ganda talaga, Senator. Hindi totoo, di ba? Sabi niya, bakit pa sila mag-iimbestiga? Kung tawagan na lang nila ako, tanungin, ako yan, di ba? Ba't kailangan nyo pa mag-imbestiga? Kahit yung abogado, di ba, tinanong namin. Sabi, oo, may isa akong ban, tapos nanghiram ako dito kay Defensor at may isa pa yung counselor. Diretsuhan kasi nga, again, because it is the truth. Therefore, sasabihin namin ng totoo. Hindi namin kailangan kung ano-ano pa, magmaang-maangan, ang kesyo hindi sa amin yan. Di ba? ko kay Senador Marcoleta. Kaya hindi naman bago sa akin ang ibig sabihin, hindi konektado kay Sergeant Gutesa yung mga sinasabi na, of course, maraming bago na idinagdag sila doon sa mga binabanggit ni Sergeant Gutesa. Yung mga litrato, yung mga video, yung kanilang mga pananalita, yan ay lahat galing sa mga sundalo. At sinabi ko nga, handang humarap yung mga sundalong yan kung ano ban na patawag o pagdinig ang gagawin tungkol dito sa isyong to. Makailang beses na nga po lumalabas ang inyong pangalan, sir, no? At parating nauugnay ito sa destabilization plot. Ano ho ang inyong masasabi dyan? Connie, ang hindi ko maintindihan ang sabi ng Pangulo noon, sabi niya, mahiya naman kayo. Ikulong ang mga magnanakaw, imbestigahan itong isyong to. Una pa nga, siya pa ang nagre-report. Tama. Kung sino yung mga dapat kasuhan. Tama. Sabi nila si Saldico, ang mastermind, lumabas sa pato ng gobyerno, sa ipinahin nila sa ombudsman, sa ICI, maging sa Blue Ribbon Committee. Tama. Yung pinaka-sinasabi lang mastermind ng sindikato, yung mga bataan niya, ngayon nagsasalita. Parang hindi ko maidugtong na dahil may mga itinuturo na ayaw nila na nagdi-deliver doon sa Ilocos, nagdi-deliver doon sa Forbes Park, sa kanilang bahay ni Pangulong Marcos, sa bahay ni Speaker Martin Romualdez, biglang hindi na naman totoo. Kung hindi pala totoo itong mga sinasabi ng mga tao, hindi rin totoo yung kaso ni Saldico dahil isang grupo sila dati. Magkakasama sila, chairman ng operation ni Saldico, at itong korupsyon na binabanggit ngayon at dalahan ng pera, hindi kasama ang mga sundalong yan. Hindi sila nakinabang, hindi sila TPWH. Ngayon nagsasalita, ang sasabihin naman nila, hindi totoo at pilit nila sinisiraan ang kredibilidad ng mga taong to. Maghahain. Alam mo, ang ganda ng paliwanag ni Mike Defensor doon, Kasi, totoo yung Pangulo ang nagsabing talagang ikulong natin yung may kasalanan. Yan ang sinasabi niya paulit-ulit, kulong natin ang may kasalanan, bla 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 bla. Tapos, nung nakita na talaga kung sino yung may kasalanan at sinasabi ngang si Saldico daw yun, isa daw yun. Eto, mga tauhan ni Saldico. Tapos, sinasabi pa nila noon, dapat managot si Saldico, makulong. Nung nagsalita yung mga tauhan natin, etong mga sundalo na ito, they are not protecting Saldico. Linawin natin yun. Hindi nila pinoprotektahan si Saldico, kung hindi, itinuturo pa nga nila Sinasabi nila, inutusan kami ni Saldico, mag-deliver dito. So hindi ligtas sa kaso dito si Saldico. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below. Siyempre, huwag pong kalimutang i-like mga kababayan ng video ito at i-share na rin po. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po.